Iloilo, Mr. Romel Inyon. Sir, good afternoon and welcome sa Talking Point. Thank you. Good afternoon. Okay. Alam mo, nagtaw ko teknikal kasi kumanda ko lang. Anyway, salamat gid kag may gaupon niya, no? Magkapadlakan independente sa Ciudad Man for City Councilor. Ang aton mga amigo, Attorney Johnny Espinosa. Good afternoon, Attorney. Good afternoon, salamat gid. Mga maramo, hindi ito din. Nakalis mo naton ang editor sa News Today, Mr. Boy Mirada, at also si Leo Solinat, no? Sir, base, no, sa latest ko nga survey subong, sa lingsang kampo ni Mayor Jed Mabilog that you are invading sa mga nagkalain-lain ng mga barangay through medical missions, ibang pagpanagtagnan sa mga para sa basic needs sa atong mga yung constituent sa Iloilo. And that's isa pa lang na factor na you're picking up na kayo sa survey. Yes, I believe so, no? Damo lang kami na libot ng mga barangay. And I think nabatsaga na sumong sa mga kumuluyo na ready na kami mag-servisyo sa ila. And siguro in the process, no, nakita nila ang what's wrong with the present administration and what they can possibly benefit from the new administration next year. We are confident na madaog nato ining election kay we have all the good intentions, no? And when we are equipped, no, with the capabilities that can help us achieve change, genuine change for the city of Iloilo. Lately, no, sa mga barangay, ano ang ginpanigayan natin sa mga kumuloy? Well, medical missions and then free water. Right now, nag-deliver kami sa mga free water sa tanang ng mga barangays, no? As we all know, Subo, there is a water crisis there is sa Iloilo, no? Ang banil na water everywhere, but there's not even an ounce to drink, no? That I think sums up the situation here sa Iloilo. Ito pati alahan nga sa Subong, white ay tubig. I think kitagin lang ang isa sa mga kitagin lang ang major city sa Pilipinas nga wala yan sang tubig. If you go to the barangays, pagkita mo mga tao to, doon kaluluoy sila, no? Kisa tatlo ka simana, isa ka bulan to, hindi ka halos ka paligo. Ako naman, na-notice ko damo gwapa tani nga babae sa mga kabarangayan nga duga hindi mo maka-appreciate na pangagwapo nila kay tatlo na kasi manaw lang paligo. Atong sining servisyo sa ila is a temporary, no? Temporary solution to a very grave problem. Nag-provide kita sa free water and masigig-sige ini until nga ma-solve naton permanently ang problema diri sa ang problema, no, that water problem diri sa syudad. And once we win the 2013 elections, we will initiate, no, the process of achieving that goal na ma-solve nato ang ining problema para permanently may ara na kita sang constant and adequate supply of water all over the city. Metro Iloilo, wala tubig na nisubong yan. Wala naman tubig. May hapon sa atong mga televiewers, may hapon sa atong pinalangga. May isa nga pasyente, nga iya nga reklamo, nagasakit si Ilya. May isa mga pasyente, nga reklamo niya, patulilok niya. May isa mga pasyente, reklamo niya, gasakit ilong niya. Tapos gulpi lang isa, may maabot ka pasyente, nga ginapungkong yan ang iya nga tinais, ini kay bagulo sa ginbuno. Now, with the limited resources of a hospital, anong imong i-prioritize? Siyempre, i-prioritize mo ang tagumatayo ng the patient that is really in danger. Amo ini ang
ang pasyente nga do life and death na yung situation niya. So you have to attend to this patient first. Now what I'm trying to say is prioritization. We have to prioritize. So that is why the role of government is to prioritize kung sino hindi ang servisyohan niya. Siyempre, servisyohan tagid anay, langgaon tagid. The poor people should feel that we also care for them. I think that is the primary role of government. No? Kaya mo na nakita ko, nakululuoy nila sa mga tigado diri. Nga, kinsa, wala sila yung tubig, hindi sila ka-afford. Ang mga manggaranon niya, mga middle class, may mga sweldo na sila, may mga negosyo na sila. Anytime yan, they can buy water for themselves. I'm not saying that we should disregard them. All I'm saying is na i-prioritize natin ang those who really have less in life, no? Should have more in terms of government na attention. Anytime, in broad daylight, may nagabasa-basa na newspaper. May matiro sa tangkugo yan sang 45 na pusil. Amo na yung mga realities natin. Ang papel can be doctored. Pwede ta na mag-doktor ang mga papel, mga report na eh. Ay importante sa tanan reality, hindi illusion. Ang problema sa ato nga syudad Subong, may ara kita sa culture of hypocrisy. Nga amo ini ang political culture man naton. Puro into anay na lang. Puro na lang tanan, ang inaubra nila, puro pagminto sa mga tao. Tani, tubangon to ng reality, we should ask ourselves, ano lang matuod, how? Iloilo City is the seat of the academic world on this part of the Philippines. Damudamo na the universities, damudamo na the colleges. I think the literacy rate here is so high. Hindi makita mga maalam man ang mga Ilonggo. Why ko gahambal nga patihon niyo ako? Why ko gahambal nga dapat saktong ko permi? Kitao man ako. I also make mistakes, no? Pero kamo na lang magbana-bana sila, kamo na lang mag-discern kung na ginahambal ko sakto o hindi. Kaya ako apat na mata ko, no? May original kong mata, may harap ako eyeglass. According sa apat ko yung mata, kalain gina sa criminality. So, I myself, I don't feel safe here. I think that's also the way other people feel. Sir, ilang nanggit bala na madagan ka mayor para na mabuligan mong syudad o kung masolbar mong problema sa syudad? Ang pagpadalagan ko sa mayor, ang rason sini, tinambal ko na ng pila ka beses sa mga past interviews, nga ini publikasyon ko sa mga tao na nagpati na sa akon nga krusada. Before, as a journalist, as publisher of a newspaper here, I launched a crusade against corruption. Damo ka nagpati na sa akon nga krusada, damo na mga aton nga mga membro sa media nga nag-ukod sa akon. Ang iban sini natirohan na, napatay. Ang iba natirohan, wala man napatay, pero subong kiang-kiang na. Damo man pamilya nga nakalaguba na, kay tungod, damo na sila death threats. Kay tungod nagpati sila sa akon. Now, this is a crusade against corruption. May manok-manok mata sa una diri sa politika nga manlagan tani on our behalf. Hindi sila doon nahadlok against this incumbent administration. This is nga wala na gid may nabilin, wala na gid nangisog nga matindog dira mabato sa ini nga mga kawatan sa aton gobyerno. Wala gid ko may mahimo kundi magpadalagan na lang as mayor for mayor of Iloilo. Kaya kung hindi ko inubra sila, anong feeling sa mga tao na nagpati sa akon? They would have felt that I left them high and dry. Tanan sila, mahambal nga naman niya si Romel Inyon man, nagpati sa siya Posada, subong siniya right in the middle of the battlefield, ipabayaan niya ta. Now that is not my style. I don't abandon my people. No? So I feel that very profound responsibility and obligation to run for mayor of Iloilo City because of that goal in mind, to eradicate corruption here in the city, because we believe that all problems besetting all of us emanate from corruption. Speaking of corruption, sir,
sa imo nga pagtanaw ang tao na kay balo na bala na inform na bala nga may corruption sa syudad sa Iloilo nga nag-exist. Di mo na gani nga sa SWS survey, mga businessmen, no? They believe that 85% of them, no, believe that there's really a lot of corruption in the city. And I think we don't even need that survey. Because here in Iloilo City, it's already common knowledge na grabe gid ang corruption dire. In fact, I believe that we have become, Iloilo City has become the country's capital of corruption. Anong siling ko nga prophesied nga pagbuot sa Dios? Titani ko ni sige-sige na lang to siya upod sa mga magaranon niya nga mga kaalyados, here and abroad, kadamo-damo ni, enjoy na siya life. Pero nga nagbalik din siya diri sa siyudad sa Iloilo. Tay pagbuot sang mahal nga Dios. Dani nga inisiling ko daw bugna sang langit ang pag-abot niya diri, ang pagdesider niya. Primero wala na siya gani yung kukubalo nga madesider siya mo, pangatang lang siya tinapay, wala to-to, kag mga pero ultimately nag-abot sa ulo niya. Sa pinsarya, kag sa prading man sa mga amigo, kung pilit siya nga, rumit talaga na niyo kay tsansa na niya sa siyudad sa Iloilo nga ma-rehabilitate kag makuha ang tanan-tanan nga korupsyon diri sa siyudad sa Iloilo.